magrarasyo tayo ng 10 questions tonight. Tapos, sagot din kayo. Kasi ito, I believe, sa lahat ng estudyante ko sinasabi ko to, pagka may questions, may ratio, magsagot ka para makita mo kung ano yung train of thought mo sa pag-answer. Tapos pag nirasyo natin, doon natin makikita kung tama ba yung pagka-answer mo. Yun yung paraan paano ka mamamaster sa pag-answer ng board exam. Okay? So, sige. Okay, so again, tinanong kanina, no, kung TOS-based ba yan. So, kaya inuuna natin ang communicable diseases. And by the way, I'll be making more contents on the TOS. So, ano natin to, hihimay-himayin natin to. So, follow lang kayo. Watch out for my videos on this. And siguro, kung gusto nyo, pwede rin tayong mag-Facebook Live on this. So, let me know kung gusto nyo mag-Facebook Live on, on enhanced table of specifications. So, yan inuuna natin communicable diseases. Bakit? Kasi it's part of NP1. Okay? NP1 is the care of individuals, families, population groups, and community. So, basically, CHN yan. So, actually, hindi kayo dapat kabahan, no, sa TOS. Kasi, para lang siyang matrix na in-outline yung mga inaaral natin. So, hindi talaga siya totally bago. So, huwag kayong kabahan. Huwag kayong matakot sa TOS. Ang pwede nyo nga tignan dito, mas maswerte kayo na may TOS compared nung time namin para kaming nanguhula kung ano bang tatanungin ng BON. Okay? So, huwag kabahan sa TOS. Okay? Kasi pag kinakabahan kayo, unnecessary yan na anxious thoughts, hindi yan makakatulong sa inyo. Okay? So, makita nyo, no, NP1, it's letter B, care of clients with communicable diseases, control, eradication, and elimination of communicable diseases. So, makikita nyo dyan, parang lalabas dyan 10 items. Okay? Tapos makikita nyo dito, di ba, meron dito matrix, no? Easy, moderate, difficult. Okay? Hihimay-himay natin ano ba ibig sabihin niya. Pero hindi ngayon ha, parang hindi tayo matatapos ngayong gabi. Pag hinimay natin, ibang TikTok live yan. Yan yung tinatawag nating Bloom's Taxonomy. Kailangan maintindihan natin na ang board exam ay hindi lamang pagme-memorize. Okay? Kasi pag kayo ay naging RN, hindi kayo haharap sa pasyente nyo para magsabi ng lahat ng na-memorize nyo during your review. Okay? Tayo ay mag-a-apply, tayo ay mag-critically think pag may pasyente na tayo. So, laging ako, tip ko dito, para hindi naman tayo masyadong overwhelm sa Bloom's Taxonomy. You always put yourself in the shoes of the scenario na aansaran nyo. Kung ako tong RN na to, ano ang dapat at tama kong gawin? Okay? So, sige, let's dive in with our first question. Ayan. Teka, i-adjust natin ng konti. Yan. Okay? Para mabasa nating maigi. Tapos sumagot kayo sagot kayo dyan sa comments. Okay, so communicable diseases, we're going to start with this situation. Specific defenses of the body involve the immune system. Nurses should be knowledgeable on the importance of immunity in the prevention of communicable diseases. So parang basic na dapat concepts na alam ninyo in terms of communicable diseases. And one of these concepts ay immunity. Okay, so anong question natin? The nurse knows which of the following is true. Okay, hinahanap ano ang true. Positive statement yan. So we are looking for a positive or a correct answer about what? Immunity. Okay? O sige, tinan natin. Sagot kayo sagot kayo sa comments kasi the more na sumagot kayo, the more na mapapractice kayo, the more na magkakaroon kayo ng skill in answering test questions. Letter A, antibody-mediated defense occurs to, teka, sorry i-silent ko pala muna ng konti or hinaan natin ng konti ang ating background music para medyo makafocus tayo. Pero dapat medyo may ambient sound. Parang hindi naman tayo totally Pero let me know, naririnig niyo ako ng maayos. Clear naman po yung ating audio. Okay. Yan. Para lang meron, or i-pause na lang natin muna. Sige yan. I-pause natin. Ayan. Okay? So, balik tayo. Okay. So, yan. Tignan natin. Letter A, antibody-mediated defense occurs through T-cell system. Letter B, cellular immunity is mediated by antibodies produced by the B cells. Or antibodies are produced by the B cells, letter C. Or D,
humoral or circulating immunity is lost with age. So yan, sagot po kayo. Sagot. Anong sagot nyo? A, B, C, or D? O, sagot kayo dyan sa comments. Para ma-practice nyo. Or kung nahihiya, siguro nahihiya, baka ma-judge ako pag kinoment ko yung answer. O sige, wag mo na lang i-comment. Isulat mo na lang sa papel. Okay? Sulat mo na lang sa papel. Sulat mo lang sa papel. O, take a photo of this or screenshot mo para matandaan mo yung questions. Paano natin sasagutin. Okay na? Nabasa na ng maigi? Sige. So, tingnan natin, ha? So, tinitingnan what is true about the immunity. So, ating tandaan, let's recall ano bang meron sa ating immunity. So, ayan, may konti lang tayong recap dito. Okay? So, meron ako i-discuss na part ng types of immunities. Of course, when sinabi natin acquired immunity, di ba, nagkakaroon ka muna ng sakit, tapos i-activate to ng katawan mo. So, meron tayong dalawang klase. Merong cellular, okay? Merong cell-mediated, okay? And meron tayong, okay, so yung ating humoral immunity. Okay? So, cell-mediated muna tayo. Ito yung sa T-cells. Okay? So, tinan natin. So, ano ba yung mga T-cells? So, sino dito familiar dyan sa mga character na nakasulat, nakadrawing? So, actually ako, tip ko sa inyo, manood kayo ng Cells at Work. Okay? Para kahit nagpapahinga kayo, nagli-leisure activity, hindi kayo magigilty na, ay, hindi ako nag-aral. Okay? Yung Cells at Work na yan, nire-recommend ko yan. Sana nung panahon na nag-board exam ako, may Cells at Work na. Kasi habang nanonood ako, ang dami kong natututunan at nare-retain kasi ang saya-saya, di ba, manood. So, ayan, dito tayo, T-cells, T-helper cells. So, ayan, nakikita nyo to, itong nakaupo yung nagkakapi-kapi lang, pa-relax-relax yan. Siya si T-helper cell. So, anong trabaho ni T-helper cell? Actually, siya yung nag-activate, no? Siya yung nag-activate ng ating cell, ng ating immunity. So, pag nakita niya na meron tayong foreign body, activate na yan, mag-a-alert siya, i-alert niya si killer T-cells. And si killer T-cell, okay, nagkakaroon din niya ng memory para in the long term, pag nagkaroon ulit siya ng same infection, meron na siyang data on that. Okay, so ito naman si memory cell, yung may hawak na parang heart dyan na diary kasi nilalagay niya sa diary niya yung nangyayari. Okay? So makita natin dito, meron ding lady dyan na napaka-cute. Okay? So yan naman yung regulatory T-cells natin. So siya naman yung nagre-regulate and control ng activity ni killer T-cells kasi minsan it goes chaotic. Okay? So yan ha, T-cells yan. Okay, B-cells naman, ito na yung nagpo-produce ng antibody. So, para madali mong matandaan, ayan si B-cell. Okay? O, letter B, boy. Kaya yata B, nakalagay dyan. Mukha siyang boy, young boy. Pero meron siyang malaking sandata dyan. Kasi yan yung nagre-release ng antibody. So, ang cute, di ba? Daling tandaan. Okay, so B-cells. Kasi ito naman parang napaparanoid. Yan yung memory B-cell. Kasi nag-store siya ng napakaraming memory at pagka nakikita niya, teka lang, familiar na to ha. Parang nakita ko nito dati. Nagpapanik siya at ina-alert niya yung ating immune system. So yan, konting review. So balik tayo. Okay? So sabi dito, antibody-mediated defense. Letter A. Look at letter A. Antibody-mediated defense occurs to the T-cell ba? Sino nga ulit yung may antibody? Nagre-release ng antibody. So it's actually not the T-cell, but the B-cell. Okay? So, this statement is already wrong. Let's remove that kasi hinahanap natin to eh. Next, cellular immunity is mediated by antibodies produced by the B cells. Okay? Tingnan natin. Tama ba yan? Okay? Cellular immunity cell-mediated. Okay? So, hindi yan B-cell. Mali yan. T-cell yan. Okay? So, this one is wrong. Antibodies are produced by B-cell. Tama. Kasi di ba siya yung may daladalang baril kanina. So, tama yan. Humoral or circulating immunity is lost with age. So, ano nga ba yung cell na naapektuhan sa ating AIDS? So, it's the what? CD4. Okay? Yung CD4 cell, T-cell yan.
So ano nga ba yung T cells natin, di ba? Cell-mediated. Hindi siya humoral or circulating immunity. So this one is not loss. Okay? Cell-mediated yung naloloss natin. So ano tama sagot? Letter C. So ayan, tumama ba kayo? O comment naman kayo kung tumama kayo. Comment kayo dyan kung tumama kayo. Wala, nahihiya ring mag-comment kung tumama. Okay, sige. Next natin. Next. Okay? O, ito. So, pagka-communicable diseases, syempre, ano yung lagi nating dapat tinatandaan? Very important dyan ang ating infection control. So, let's look at the situation. The nurse is stationed in the ward and is presently attending to patients with a range of contagious illnesses. A 9-year-old patient acquired the what? Severe acute respiratory syndrome. Habang during an overseas trip with their parents. The nurse understands the importance of wearing PPE, to safeguard themselves while administering care. Given the transmission method of SARS, which personal protective equipment should the nurse don? So ano dapat ang tatandaan natin pagka-communicable diseases? Importanteng tandaan, hindi lang ang pangalan ng sakit, kung nakakahawa ba yan. Kailangan nating tandaan ano ang mode of transmission or MOT natin. Important yan, nurses. Okay? So, sa MOT natin, ano ba ang MOT ng SARS? Okay, so itong SARS, syempre, ngayon ang mas patok COVID. So, pwedeng ba kayong tanong na to mapalitan ng COVID, no? Pero, halos parehas lang yan sila. They are both highly airborne. Okay? So, ngayon, pag alam mo na airborne, ano dapat? Ang PPE. Oh. Letter A, gloves lang ba yan? Sige, good luck. Magkaka-SARS ka din. Gown and gloves, same. Kaka-SARS ka din yan. Gown, gloves, and mask. Pwede na bang mask? Actually, pwede na. May mask na, no? Pero remember that pagka-airborne, pati yung eyes natin, yung face natin, very highly exposed at madali ang makakakuha ng transmission ng airborne. So, hindi enough yung gown, gloves, mask. Pag airborne tayo, kompleto. And pag nag-diba, tas taking strategy, ma'am, the longest answer. Pero ito naman very basic. Tatandaan natin yung ating mga mode of transmission. So, the correct answer here is letter B. O, tumama? Tumama? Okay? Kaway-kaway naman dyan yung mga bago. Sorry ha, medyo hindi ko na kayo nababate. Hello, hello, hello sa ating mga bagong join. If you are here, at ikaw ay future nurse, you can stay here because this one is for you. Kasi itong live ko, hindi ito yung parang kung sino lang mapadaan. Okay? Targeted yung audience ng ating TikTok live. Okay? So, kung meron pa kayong mga friends na gustong mag-join sa ating ratio tonight, so invite nyo lang sila ha. Invite nyo lang. Tapos, sabihin nyo na rin mag-follow para makaantabay kayo doon sa ating mga content. Okay? So, that's number 2. O, dalawa na. 8 na lang na questions. Okay? O, ito. Same pa din about infection control. Whenever possible, the nurse implements strategies to prevent infection. Integration of the infection control measures with the nursing process is imperative in the prevention of the further spread of infection. So what is the question? The most effective nursing action for controlling the spread of infection includes which of the following? Ayun, confident. Hi, Klexa. Ayan, hello, hello. Sumagot siya, letter A. So ito, nurses, in terms of communicable diseases and infection control, wala pa akong nakita na answer, okay, na the best answer aside from washing of hands or hand cleansing or hand. Oh, very confident si Kali. A yan, ma'am. A. Okay, Kali. Alright. So, titignan natin. Administering broad spectrum prophylactic antibiotics. So, alam ko, sure na tayo sa sagot dito, di ba? Alam na, sure na tayo dito. Pero, tignan pa rin natin. Again, process of elimination. Okay? Para sure ka na best answer yung makukuha mo. So, administering broad-spectrum prophylactic antibiotics. Lahat ba ng infectious agent ay namamatay sa antibiotics?
Hindi po. Meron tayong viral, meron tayong parasitic, okay? So, hindi yan ang best in terms of controlling the spread of infection. Mali yan. Okay, may sumagot ng C. Okay? So, actually yung C, may point ka doon. Okay? Implementing appropriate isolation precautions. May point. Okay? So, hindi ko sinasabing mali itong sagot na to. May point. Okay? Next, wearing gloves and masks when providing direct client care. Remember kanina, di ba, doon sa sagot natin, no, na anong PPE yung susuotin mo, nagmamatter ang mode of transmission sa susuotin mong PPE. But in this case kasi, in general to, na infection control, hindi siya nagsabi ng specific na MOT or mode of transmission. So, pag wearing of gloves and mask, okay, hindi ka pa sure. Not protected ka na talaga kasi hindi naman sinabi yung MOT. So, hindi yan tamang sagot. So, letter A, thorough hand cleansing. Sorry. Tamang-tama yan. So, ngayon, anong best answer dun sa dalawa? Implementing appropriate isolation precautions or thorough hand cleansing? Remember na kapag ka infection control, meron tayong chain of infection. Okay? So, dapat ini-stop natin yung spread as early as possible. Pag ito kasing isolation precautions, tumutukoy na yan sa blocking of the portal of entry. Mamaya, meron tayong review doon sa infection, chain of infection. Okay? So, ito, portal of entry na. Paano halimbawa, hindi ka naghugas ng kamay, ganyan. Kahit naka-isolate yung pasyente mo at hindi ka naghugas ng kamay, pwede mo siyang madalhan ng infection from the other patient. Okay? So, yon sabi ni Kadi, ang sabi po kasi most effective for controlling. So, going back to simple things. So, A yan, ma'am. A yan. Super confident talaga si Kadi. So, actually, tama si Gia. Break the mode of transmission. So, this is actually the best answer. Again, wala pa akong nakitang question na hindi answer. Question about communicable diseases and control of infection na hindi thorough hand cleansing or hand washing ang sagot. Okay? So, again, congrats. Ayan, tama. Okay, tama yung mga sagot nyo. Sige, tingnan natin. Okay, dito naman tayo sa ating, okay, kanina 'di ba review of immunity, 'di ba? So aside from controlling the infections, one of the most effective ways in order for us to eradicate or eliminate a certain infectious agent is of course through our herd immunity. So na-achieve yan through our vaccination. So tingnan natin yung question. The nurse explains to a mother whose child just received. So guys, take note ha. Pag nagbabasa ng question, intindihing maigi. Sino ang pasyente dito? The nurse explains to a mother whose child. So, sinong nakatanggap ng bakuna? Okay, nakatanggap ng bakuna dito? Yung child. Okay? So, si child ha, hindi si mother. Wag malilito. Okay? So, anong na-receive niya? Tetanus toxoid injection. That the toxoid confers, anong tanong? Which of the following immunity? Type yan. Type. Anong klase ng immunity yan? Okay? So, tignan natin. Sa choices pa lang, okay, tignan natin kung ano na yung halimbawa, hindi mo talaga alam. Okay, hindi mo talaga alam. Meron bang umaangat dyan, nakakaiba? Okay? Tingin ka pa lang doon sa first word. For example, hindi mo alam. Okay? Hindi mo alam. Alin dyan ang naiba? Lahat lifelong, di ba? Okay, lahat lifelong except letter B. Kita natin, letter D yung sagot ng iba. Okay? So, tingnan natin ha. Let's analyze. Let's put our thinking caps together. Okay? So, remember, okay, pag tetanus toxoid, minsan, na-automatic tayo. Lifelong yan, ma'am. Lifelong yan. Kasi ilang doses, di ba? TT1 to TT5. Okay? Para sa lifelong. Tama ba? Okay. Pero, sino yung nakakatanggap ng 5 doses, di ba? Pregnant woman or mother. Sino yung pasyente natin dito? Bata. Okay? So, kung titignan natin, does the child have lifelong immunity in this scenario? Hindi
hindi pa. So actually, kung isipin mo yun, ay oo nga, no? Yung bata siguro nasugatan, nagkaroon ng sugat, nilagyan siya ng tetanus toxoid. Hindi siya lifelong immunity. Okay? Kung si mother sinabi dyan, naka-receive na si mother ng 5th dose ng TT or tetanus toxoid, siya ba ay lifelong? Yes. Pero here, our patient is the child. So, automatic, lahat ng lifelong dito tanggal na. Okay? So, tama? Tama ba? Palayo po ng konti sa screen. Okay, nakakat po. Sorry, oo, sorry. Sige. Thank you, no one. Thank you sa feedback. Okay. So, ngayon, tingnan natin. Oh, ayun na. Natitirang sagot, letter B. Pero let's analyze word by word. So, long-lasting? Yes. And then, is it an active immunity? Yes, kasi ano ba yung toxoid? That toxoid is not your immunoglobulins. It's your vaccine. So, active yan. So, tama. So, letter B ang sagot. So, okay ha? So, kaya itong binigay ko agad na question para malito kayo. Hindi, joke lang. Hindi mo para malito kayo, pero para mag-analyze talaga kayo ng maigi na ang patient dito, sino ba talaga yung patient? So, yun. RNs, huwag malilito. Aralin ng maigi ang question. Okay? Sige, tingnan natin. Next. Alright, number 5. Ayan, dumadami pa tayo. Hello, hello, hello sa mga future RNs natin dyan. Salamat for joining our live TikTok Rasho tonight. So yun, baka sa mga hindi ko nakakilala sa akin, so yun, medyo matagal na akong RN, practicing as a public health professional and a disaster management expert. Pero yung heart ko talaga magturo. Kaya nagre-review pa rin ako, nagre-review ako ng mga estudyante in preparation for the board exams. Kasi gusto ko mas marami ang maging nurses. Okay? O yan, may mga sagot na. Oh, yan may Okay? Sige. So, lagay nyo lang yung mga tanong nyo dito. Okay? Kung may tanong, ha? Okay? So, yan sabi ni Gia. Yung tetanus antitoxin po, anong type po of immunity? Okay? So, yan ay, di ba, binibigay para labanan ang toxins. Okay? So, yan ay passive po. Okay? That's very passive because binibigay mo na diretso, hindi nagpo-produce ang katawan. Okay? So, binibigay mo na diretso para malabanan. So, tinatanong po ako ni Miss J, galing po ba sa passboard yung questions? Anong passboard yung tinatanong mo? Okay, pero yon yung ating mga board exam questions, binabank kasi yan. Meron tayong mga bank of questions from the past board exams. Okay? So, yes po yung sagot ko dyan. Alright? So, tingnan natin. Ayan, nasagot na, nasagot na. Yes, artificial, passive immunity. Tama po yan. Passive artificial. Tama, tama. Yes. Very good, Gia. And very good. Paano ba babasahin tong pangalan mo? ACKKK? Ak? Okay? So, yon. Tingnan natin, nabasa niyo na yung tanong. Okay? So, si Miss Vibak daw are chronic carrier of infection. To prevent the spread of infection to other patients or healthcare providers, the nurse emphasizes interventions to do which of the following. So, dito pinapapili ka. Okay? Pinapapili. A. Eliminate the reservoir. B. Block the portal of exit from the reservoir. C. Block the portal of entry into the host. Or letter D. Decrease the susceptibility of the host. Anong sagot natin? Sige, sagot mga nurses. Eliminate buyback. Grabe ka naman, potato. Bawal tayo mag-eliminate ng patient. Remember, you want to get your license and you want to retain your license. Okay? Hindi mo gusto mawala agad yan. Alright? Nagpapatawa lang daw. Nagpapatawa lang. Okay? So, tingnan natin, ha? So, review of your chain of infection. Okay? So, di ba from the infectious agent, meron tayong reservoir kung saan pwedeng nagmo-multiply or nagre-reproduce ang ating mga infectious agent. So, remember here, hindi specific ha. So, kahit anong infectious agent ito.
Tapos may portal of exit. Paano siya lumalabas sa katawan ng isang taong infected? And then of your mode of transmission, paano napapasa? Ano nga ang mga mode of transmission natin? Airborne, droplet, contact, okay? So after that, papasok na siya sa katawan ng tao. Okay? Portal of entry. Tapos, and then that will be your susceptible host. Ang key natin sa chain of infection, ang best practice talaga dyan, the best thing to do is kung ano yung pinaka-closest sa infectious agent, doon mo agad ika-cut yung chain. Para hindi ka na, kasi pag malapit ka na dito sa susceptible host mo, for example, medyo mahirap na yan i-control. So, kung gusto natin, yung mas malapit sa infectious agent, kasi mapaganyan yan. Diba? Okay. So, ibig sabihin ba tatanggalin ko yung reservoir, ma'am? Kasi yan ang pinakamalapit. Okay? O ito na lang, example. Scenario, ha? Schistosomiasis. So, paano ba dumadami yung schistosoma? 'Di ba? Nasa snails siya. Tapos, ano yung basic reservoir niya, 'di ba? It's rivers and ponds. Okay? So, tingin niyo ba pwede nating tanggalin? Okay, para mawala na ng schisto, tanggalin lahat ng ilog. Hindi pwede 'yun. Ang eliminate reservoir ay napakahirap. Okay? Napakahirap niyang gawin. So, it's quite impossible to eliminate. Diba? Kanina, eliminate kasi yung ginamit na word. So, eliminate, that's impossible. But we can do reservoir or vector control procedures, pero not eliminate. Okay? So, next, malapit ba yung portal of exit? Okay? Malapit yung portal of exit sa ating infectious agent. So, it's actually better to control the portal of exit, okay, sa portal of entry. O sabi niya, bakit po sa ibang RC letter E yung sagot? Dear Aika, hindi ko rin masasagot yan. Pero pag ako ang nagrarasyon nito, ito ang sagot ko. Okay? So, pagka ganyan, na may iba-iba, wag din kayong malito. You just use your right judgment. Okay? Kasi lahat naman tayo merong pag-iisip. Wag lang tayong sunod ng sunod ng sunod. Okay? Mm-mm. So, yon. Okay? Kasi nga, ang tawag dito, eliminate kasi yung sinabi na word. Okay? So, pag sinabi mong control the reservoir, pwede. Okay? Pero hindi eliminate. Alright? So, next is portal of exit, di ba? Tapos, mode of exit, portal of entry. So, here, pag tinignan mo, ito pa ha. So, para din ma-convince kayo. So, aside from the chain of infection ratio, tingnan na lang natin ito ha. Gamitan natin ng test-taking strategy. Okay? Remember that if there are two opposing choices among the four choices, most probably, the answer is between the two of them. Okay? Pag dalawa na magka-opposite, so tignan mo, block the portal of exit o block the portal of entry. Pag ginamit ko yung test-taking strategy na yun, i-eliminate ko iba. So, syempre, decrease the susceptibility of the host. Pinakamalapit na yan doon sa host. So, mahirap na yan. Okay? So, ngayon, dalawa na lang yan. B or C. Oh, so, anong pinaka-effective? Again, ang chain of infection, i-break mo pinakamalapit sa infectious agent. So, ang sagot natin ay letter B. Okay? Letter B yan. Kasi, pagka lumabas siya, mas mahirap siyang kontrolin. So, pagka hindi mo na siya pinalabas, mas madali. Okay? Remember ha, pagkakaintindi ng question. Okay? So, kung sa mga tumama, sa hindi naman, so yun, analyze yung maigi, yung question. Okay? Analyze yung maigi yung question. Right? So, okay na ba tayo? Right? Alright. Sige, next. Okay. So, ito. Tingnan natin. So, ano naman tayo? Mga parasites naman tayo. Okay? Nurse Rica identified ascariasis, trichoriasis, and hookworm infestations among the common soil-transmitted helminthiasis in the Philippines. Okay? So, anemia is a common health problem associated with these except, I remember ha, wag malilito pagka sinabi na yung word na except. Okay? Sinabi yung word na except. So, ang hinahanap natin, ano yung hindi? Okay? Ano yung hindi nagkakaroon ng anemia? Okay?
So ito guys, tip lang ha. Pagka tayo ay CD or communicable diseases, you need to understand the life cycle of your infectious agents. Okay? Kailangan mong maintindihan paano sila dumadami, paano sila napapasa, at paano sila kasi doon mo maintindihan paano sila makokontrol. At the same time, pag alam mo yung life cycle ng infectious agent, makikita mo rin saan siya, anong parte ng body natin ang naaapektuhan niya. Okay? So, isip-isip ha. So, ngayon, gagawin natin, magre-review tayo ng konti. Naalala niyo pa ba yung mga soil helminths natin, yung may ating mga worms? Okay? O, ito yan. So, isa-isahin natin. So, intestinal hookworm. Okay, makikita niyo ito yung picture ng intestinal hookworm. Oh. So, dumidikit siya sa intestine. Kaya nga intestinal hookworm eh. Tapos, meron niyang ngipin. Kaya sinabing hookworm. Okay? Hookworm. Dumidikit siya. Kung may ngipin yan at dumidikit siya sa intestinal wall, pwede ka bang mag-bleeding? Yes. Pwede bang magka-anemia ang patient? Yes. Okay? So, si intestinal hookworm, may anemia. Next, trichuris trichuria. Ito yan. Makikita nyo, dumidikit din siya. Okay? Sa intestinal walls. Tapos, okay, nagsasak din yan siya ng blood. So, pwedeng magka-anemia? Yes, pwedeng magka-anemia. So, check si intestinal hookworm, check si trichuris trichuria. Si Ascariasis. Ano? O, di ba yung Ascariasis, ito yung very popular. Okay? Very common itong makita. Community setting, hospital setting. Dati nung estudyante ako, grabe. Story time lang, no? Nung estudyante ako, grabe. May bata, may patient kami na umatching lang siya, umatching. Tapos biglang parang may lumabas na spaghetti sa ilong niya. Sabi, pagkita namin, hindi siya spaghetti kasi gumagalaw siya. Dahil siya ay may ascaris. Okay? So, kung titignan natin, shocks, no? Hindi ko naman, baka may kumakain pa sa inyo nagdi-dinner, sorry ha. Parang very graphic yung pagkakakwento ko. Buti na lang walang picture. So, yun, para siyang spaghetti. So, ang tatandaan nyo pag ascaris, it's in your, okay, gastrointestinal system, at ang kinakain niya ay kung ano yung kinakain ng tao o ng host niya. So, si ascaris ay hindi siya interesado sa dugo ng host niya. Okay? So, balik tayo sa tanong. Balik na tayo sa tanong. Anong tanong? Saan daw pwedeng magkaroon ng anemia? Trichoriasis, hookworm, o trichoriasis? Anong sagot? Yan, nagbago na yung sagot. Very good, mga future nurses. So, ascariasis ang walang anemia. So, nakuha nyo, paano nyo naatakihin yung CD, yung communicable diseases? Kailangan nyo maintindihan yung life cycle ng ating infectious agent. Mahilig, yung BON kasi umiikot lang dyan yung tanong nila. Kasi whether tanungin ka ng about sa signs and symptoms, tanungin ka ng infection control, pag alam mo yung life cycle, makakasagot ka. Okay? So, tandaan yan. Basta communicable diseases, understand. Hindi lang memorize sa understand. Remember sa Bloom's taxonomy, dun sa ating TOS, so hindi yun puro memorization lang. May mga levels yan. At kung gusto nyo ng discussion on that, we can also do that. So, let me know lang kung interested kayo. Baba nung nakuha ko sa CD, final coaching, 130. Mababa pa ba yung grabe ka naman? Pa-humble masyado. Okay, sige. Next tayo, number 7. Ito rin ha, same to, principle. Okay? Ano yung Katayama fever? Sino nakakaalam? Sige, comment kayo, ano yung Katayama fever? Okay, galing. Yan, very good. Alam natin, no, Shisto. Sige, another question. Okay, alam nyo ba kung saan ang province na pinakamataas na Shisto rates or very endemic ang Shisto sa Pilipinas? Alam nyo kung ano? Hambogera, rasad ka, ayok ka. Uy, naay mga mabisaya diri. Hello, maayong gabi. Yan, Samar, Leyte. Okay. So yan, tama. Samar and Leyte. Region 8,
where I am from. So, ako po ay taga-Tacloban. So, meron ba mga taga-Taclob, Samar and Leyte dyan? Kaway-kaway naman kayo. Hello, hello, hello. So, yon. Dun siya very endemic. And to note, meron po kaming schistosomiasis hospital dito. So, yun talaga yung pangalan ng hospital. Schistosomiasis Hospital. Okay, so Samar and Leyte po yan. Or pag tinanong kayo, Eastern, pag nakalagay sa choices, Eastern Visayas. Yan yung sagot. Okay? Pero hindi yun yung tanong dito sa question na to. Alright? So, anong sabi dito? Which of the following is not a complication of Katayama fever or your schistosomiasis? Anong sagot? Alam na natin. Alam na natin. Okay? So, di ba, remember, nurses, dapat alam ninyo ang life cycle. Okay? So, ang galing-galing naman ng mga future RNs natin. Mga tama yung sagot nyo. Kasi bakit? Yung iyong schistosomiasis, pagpasok niya ng cercaria sa katawan, mawawala ang buntot niya at iikot siya sa circulation. At usually, saan siya pumupunta? Portal, blood, and liver. Affected ang liver? Yes. Okay? Tapos, pag naging adult na siya, saan siya usually napupunta? So, meron niyang tatlong klase, di ba? Tatlong klase. S. japonicum, S. mansoni, S. hematobium. So, si S. japonicum, pag titignan mo dito, siya ay most of the time nasa small intestine. Si S. mansoni naman, yes, mix siya. Okay? Small intestine, large intestine. Pero ang kakaiba dito si S. hematobium na nasa bladder. Okay? So again, alamin ang life cycle at i-apply, critically think, critically analyze. Kasi tinatanong ka ano ang complication. So pwede ba magka-liver cirrhosis and portal hypertension? Yes. Okay? Pwede bang mag-meningitis at hepatomegaly? Yes, kasi circulation is involved, your liver is involved. Okay? Ascites and renal failure, pwede ba? Yes, kasi 'di ba sino 'yon? Si S. hematobium. Okay? Patingin po ulit ng picture. Ayan, patatas. Binalik ko. Oh. So, ayan po ay galing sa CDC. Most of the, ito yung sa akin for me, ito yung parang pinakamaganda kong illustration. Tapos hindi ko kasi sure kung anong ginagamit nyo sa para ng student nurses kayo. Pero kami, sa UP, ito rin puro CDC based din. Okay. So, yan. Makikita nyo, no? So, anong present siya? Large intestine, small intestine, bladder, portal blood, liver. So, okay, ascites and renal failure, that's possible. Pero, walang nabanggit na pumunta. May lungs ba dito sa drawing? Wala naman, di ba? Pangit ako drawing, sorry. So, walang lungs, tama? So, anong hindi kasali? Tama kayong lahat. Core pulmonary or pulmonary hypertension. Very good. Very good, very good, very good. Okay? Okay. Galing-galing naman ng mga students natin. Okay? So, okay na tayo. Next. We're down to our last 3 questions. Okay? Was able to review the knowledge po na nakalimutan na ko, nurse. Alam nyo, nurses, di ba 1 month na lang mag-exam na. Tama ba? November 4, right? November 4. So, ngayong 1 month na lang, magbibigay din ako ng tips sa paano ano bang dapat gawin pag 1 month na lang. Dapat bang mag-panic tayo? Okay? Huwag tayong mag-panic, okay? So, minsan feeling mo ang dami mo pang hindi alam. Pero, ang kailangan mo na talagang gawin, i-apply mo kung ano yung alam mo. Kasi pag hindi mo ginagamit, hindi mo malalaman kung kulang ba talaga o sapat na yung alam mo. Okay? Ito, leptospirosis tayo. Guys, so take note of your leptospirosis because remember, flood control projects ay very, very pertinent issue ngayon. Okay? Mag-final coaching po kayo sa APO. Girl, ba't alam mo? Ba't alam mo na nag-aapo ako? Opo, nagpa-final coaching po ako sa APO. Sa APO Review Center. Pero hindi naman po ako, hindi naman po exclusive. Right? Pero favorite ko din talaga yung APO. Alright? Sino ba yan? Nag-estudyante ba kita? Sino ba yon? Gia, nag-estudyante ba kita? Pakilala ka, charot. Ay, APO Bohol Reviewee. Ay, girl. Nagkita na pala tayo, no? Hello, hello. Nagkita na pala kami. So, Cebu, see you ulit, girl. See you there.
Okay, so sige, tingnan natin to. A patient asked if it's possible to be infected while swimming in flood waters. The nurse replied that. So remember ha, yung mga ganitong statement ng patient. Ito na yung tama ba yung pagkakaintindi ng patient? Alright? Sa ating mga konsepto at tinuturo natin. Sabi niya, oh, ano sabi ni Raz? TBH, kala ko dati wala akong critical thinking skills up until nag-nursing. Oo, nade-develop din yan, Raz. So come on, can do this. So, tingnan natin. A, you can protect yourself by applying 70% alcohol before swimming. Sige, maligo ka ng alcohol. Okay? So, hindi po yan tama. Right? That will not prevent you from getting leptospirosis. Okay? So, let's see. There is no danger during daytime because of sunlight. Sorry ha? Okay. Teka lang ha. Teka, hold on, hold on. Sige, sumagot lang muna kayo dyan. Sige, balik tayo. There is no danger during daytime because leptospirosis there when exposed to sunlight. So no po, hindi po nangyayari yan. Dahil in ano nga in other areas, maski tirik ang araw, basta may flood water, may presence. Pwedeng magkaroon ng leptospirosis. Okay? Sige, this is not possible as long as you have no open wounds while swimming. Okay? Remember ha, meron pa kayong pwedeng ma-expose yung ating mga mucous membranes. Saan? Sa mata, bibig. So kahit wala kang sugat, pwede kang magkaroon ng leptospirosis. So mali yan, hindi po yan tama. So ano yung mga nagsagot kanina ng letter D? Okay, letter D is correct. Infection with leptospirosis is possible with swimming in flood water contaminated with the urine of animals having the infection. So, yan. Tama-tama po tayo. Tamang-tama, mga nurses. So, next, number 9. Okay? O, tignan natin to. Which of the following statement indicates correct understanding of TB treatment? Okay, so ito na naman tayo. Ito na naman yung tawag dito, patient responses natin. Okay? So, anong sagot? Sige daw, mga nurses, sagot. O TB ha, mastery natin yung TB. Hindi yan nawawala. Hindi yan nawawalang tanong. Okay? So, letter A, I can stop the medicine once I feel better. Okay, remember your TB dots, di ba? Okay, tutok gamutan yan. Medyo matagal yan na gamutan. So, that's not correct. So, letter C, BCG vaccination is enough to prevent TB in what? Adults. So, be careful of this statement, ha? So, BCG vaccination, yes, it prevents TB, but it is only effective for children. Okay, pambata. Hindi in adults. Kahit nagpabakuna ka ng BCG, ng bata ka pa, pag adult ka na, you can still contract TB. So, this one is not correct. Kasi remember ha, enough to prevent. Alright? Next, I only need one drug to cure TB. So, hindi. Ilan nga ang gamot usually? O, sagot mga nurses. Ano-anong mga gamot yon? Ilan ang gamot? Rights. Ano yung rights? Baka masagot mo sa board exam rights. Ano yan? Ano yung sabihin ng rights? Sagot kayo. Ano ibig sabihin ng rights? Remember nurses ha, baka puro tayo acronym. So don't rely just on acronym. Acronyms are really good, but you really need to understand. Okay, yan na. Very good. Rifampicin, pyrazinamide, isoniazid, streptomycin. Very good. Yan, rights. Yan ang tamang yan ang tamang pag-remember. Okay? So, anong sagot dito? Mali yan, letter D. Anong sagot? Letter B. I should take the full course even if symptoms disappear. Kailangan matapos ang tutok gamutan or what we call our TB dots directly